Siya bang asawa ni Leo? Diyos ko, mukha siyang inukit sa kahirapan. Bulalas ng sekretarya habang tumatawa. Pinagmamasdan si Amara na nakayuko naglalakad sa labi. Suot ang baduy na damit at makapal na salamin. Hindi ka ba nahihiya? Ang kapal ng mukha mong ipakita ang sarili mo rito. Sigaw ni Marga sabay tulak sa kanya. Ngunit sa likod ng maskara, kumislot ang kanyang labi. Dahil ang babaeng nilalait nila. Ang totoong siya, ang babaeng kayang agawin ng lahat sa kanila. Hindi nila alam isang lihim, ang sasabog na makapagpapabagsak sa kanilang lahat. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Mukha siyang katulong. Diyos ko, yan ba talagang asawa ni Sir Leo? Huwag kang maingay, baka marinig. Pero totoo naman, tignan mo yung sapatos niya. Gawa yata sa palengke. Isa-isang nag-angat ng tingin ang mga sekretarya, mga empleyado, at ilang bisita sa maluwag na labi ng De Rivera Architects, ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong architectural firm sa buong Makati. Ang kanilang mga mata ay sabik sa chismis at malalait. Lahat nakatuon sa isang babae na halos ikubli ang mukha sa likod ng makapal na salamin at simpleng asul na bestida na walang kabuhay-buhay ang tela. Si Amara. Hawak-hawak niya isang envelope na tila nanginginig sa higpit ng pagkakayapos. Malamig ang pawis sa kanyang batok. Ilang taon na siyang hindi nagpupunta rito. At kung hindi lang dahil naiwan ni Leo ang kontratang kailangan niya para sa bidding, hindi siya aapak sa lugar nito kahit kailan. Pero kailangan ng asawa niya. Pangit na nga, paduy pa. Bulong ng isa sa mga intern, sabay tawa. Si Amara pinilit tumingin sa sahig. Kahit gusto niyang tumakbo palayo, pinilit niyang lakarin ng makintab na marmol. Hakbang-hakbang na parang sinasaksak ang kanyang dignidad. Hoy! Isang boses ang kumawala sa gilid. Si Marga, ang mataray at mayabang na sekretarya ni Leo na palaging nakasuot ng mamahaling blazer at matulis na takong. Nakapamewang ito, pinupulupot sa daliri ng kanyang ID. Na tila iyon bang sagisag ng kapangyarihan. Anong ginagawa mo rito? Singhal ni Marga. Pasadyang nilakasan ng boses para marinig ng lahat. Hindi ka ba marunong tumawag muna? Akala mo kung sino ka? Asawa ka lang. Walang karapatan dito. Namilog ang mata ng ibang empleyado. May iba pang naglabas ng cellphone. Kunwari nagtatext pero lihim na kumukuha ng video. Humigpit ang kapit ni Amara sa envelope. Di naman niyang pagtibok ng puso. Parang babagsak sa kaba at sakit. May naiwan si Leo. Mahinang sabi niya, halos pabulong. Leo daw oh. Tukso ni Marga, tumawa ng mapanlait. Akala mo kung sinong ka-level. Alam mo ba kung anong hitsura mo? Para kang inukit sa kahirapan. Humalakak ang dalawa pang sekretarya sa gilid. Isang hakbang palapit si Marga, nakataas ang baba. Sinadyang ilapit ang mukha kay Amara para mas lalong maramdaman ang panlalait. Kung ako sa'yo, hindi ko ipapakita ang pagmumukha ko rito. Nakakahiya. Parang huminto ang mundo ni Amara. Ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya. Ang bigat ng tingin, ang talim ng salita. Ngunit sa taas ng ikalawang palapag, nakatayo si Leo sa salamin ng kanyang opisina. Matangkad. Impeccably dressed na itim na suit. Malamig ang ekspresyon. Pero ang mga mata niya, matagal nang nakatuto kay Amara. Isang aninong gumuhit sa kanyang titig. Galit ba iyon? Awa? O may malalim pang hindi mabasa? Hindi niya alam. Pero hindi siya gagalaw. Hindi siya bababa para salubungin siya. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Napapikit si Amara.
Kung pwede lang siyang matunaw sa kinatatayuan, ginawa niya na. Pero wala siyang pagpipilian. Nandito siya hindi para ipagmalaki ang sarili. Nandito siya para tuparin ang obligasyon niya bilang asawa, kahit alam niyang ikinakahiya siya nito. Alam mo? Muling wika ni Marga. Nakangisi. Maraming nagtatanong kung bakit ikaw ang pinakasalan ni Sir Leo. Baka naman may utang na loob siya sa pamilya mo. Nagtawanan ng iba. Muling lumunok si Amara. Pilit hinuhugot ang lakas sa mga binitawang salita ng kanyang yumaong ina. Hindi nasusukat sa itsurang halaga mo, sa puso at tapang. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang mukha. Hindi pa rin niya maikubli ang kaba, pero pilit niyang isinukbit ang kaunting dignidad na naiiwan. Ibigay mo na lang ito kay Leo, sabi niya. Pilit pinapatadag ang boses habang inaabot ang envelope. Pero sa halip na kunin, sinampal ni Marg ang kamay niya palayo. Nalaglag ang envelope sa sahig. Sabog ang laman, mga kontrata, at mga planong mahalaga sa meeting ng asawa niya mamayang hapon. Ay, sorry. Ani Marga, walang bahid ng pagsisisi. Nakakahiya naman sa'yo. Isang dagok na naman sa puso ni Amara. Lumuhod siya, pinulot isa-isa ang papel habang humahagulhol ang mga sekretarya sa tawanan. Sa taas, si Leo ay nanatiling nakatingin, walang imik, walang kilos, parang estatwa. Ngunit kung titingnang mabuti, kumislot ang kanyang labi at sa likod ng malamig niyang mata. May lihim na tinatago dahil hindi alam ng lahat. Ang babaeng tinutulog sa nila, ang babaeng pinagtatawanan at tinutulak, ang babaeng kinakahiya ng ilan, yun ang babaeng isang araw magpapabagsak sa lahat ng ito at walang makakapigil sa kanya. Nakapangalumbaba si Amara sa gilid ng elevator habang pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hinahabol pa rin niya ang kanyang hininga mula sa matinding hiya kanina sa lobby. Ramdam niya ang mga matang patuloy na nakasunod sa kanya. Kahit wala na sila roon, parang iniwan sa balat niya ang marka ng kanilang pang-iinsulto. Marahan niyang hinaplos ang pisngi. Basang-basa ito ng pawis at kaunting luha. Tinapik niya ang sarili, pilit. Pinapaalala na hindi siya pwedeng madala ng kahiyan. Ngunit kahit ilang ulit niyang sabihin sa sariling, wala siyang pakialam. Kumagat pa rin sa laman niya ang sakit. Nilingon niya ang kanyang refleksyon sa makintab na elevator door. Nandun pa rin ang babaeng hindi kailanman kinagigiliwan ng mga mata ng Maynila. Makapal na kilay. Kulot na buhok na parang hindi madaluyan ng suklay. Makakapal na salamin na sumasakop sa kalahati ng kanyang mukha. Kung titignan, mukha nga siyang Betty La Fea. Pero yun ang itsura niyang sinanay niyang mahalin. O siguro, iyon ang itsura niyang sinanay niya itago ang tunay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kung pwede lang sana siyang magtago sa anino ni Leo habang buhay, ginawa na niya. Pero may bahagi ng puso niya ang patuloy na umaasa na kahit isang beses man lang matuto siyang ipaglaban ito. Bumukas ang elevator, nakatungo si Amara. Handa nang lumabas at tumakbo palayo, ngunit isang anino ang sumalubong sa kanya. Mabilis siyang iniangat ang tingin at muntik na siyang mapaigtad sa gulat. Si Leo. Nakatayo siya roon, nakasandal sa gilid. Nakasuksok ang isang kamay sa bulsa. Hindi niya alam kung gaano katagal itong naroon. Hindi rin niya mawari kung paano nito nalaman kung saan siya bababa. Pero ang pinaka nakakapagtaka sa lahat, ang ekspresyon ng kanyang asawa. Wala nang nakasanayang lamig. Saglit na katahimikan. Kailangan mo ba nang? Basag na boses ni Amara. Ngunit hindi siya pinatapos ni Leo. Marahan nitong inangat ang kamay. At inapunan siya ng titig na malamig. Pero may bahid ng kakaibang pag-aalala.
Kumain ka na ba? Bulong nito. Halos pabulong na parang ayaw marinig ng iba. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ano? Tanong niya, hindi makapaniwala sa narinig. Tila naiinis si Leo na kailangan niyang ulitin. Bahagyan nitong nilapit ang mukha. Pinipilit manatiling impersonal ang tono. Kumain ka na ba? Parang piniga ang puso niya. Sa lahat ng tanong na inaasahan niyang marinig, sermon, paninisi, pangungot siya. Hindi niya naisip na ito ang sasabihin ng asawa. Hindi pa. Mahinang tugon niya. Isang kislot ang gumuhit sa labi ni Leo. Tila ba pilit pinipigilan ang sariling magpakita ng damdamin. Maghintay ka rito. Ha? Hindi siya pinansin. Lumakad si Leo palayo. Mabilis ang mga hakbang. Naiwan si Amara na hawak-hawak ang envelope. Hindi alam kung tatakbo lang siya o mananatili. Sa loob-loob niya, binabalak na naman ng asawa niyang palagi may lihim na ikinikimkim. Makalipas ang 5 minuto, bumalik si Leo. May dalang maliit na paper bag, tahimik itong iniabot kay Amara. Sandwich, kape. Para siyang batang hindi alam kung matutuwa o lalong maiiyak. Hindi mo kailangang gawin to, sabi niya. Nanginginig ang boses. Alam ko. Maikling sagot ni Leo. Pero gusto ko. Nagkatinginan sila. Ilang segundong mahabang walang kumikilos habang ang mata ni Leo itim, malalim. Parang may dinadala. Gusto niyang basahin. Gusto niyang unawain. Pero hanggang ngayon, parang may makapal na pader na nakaharang sa pagitan nila. Marahan niyang kinuha ang paper bag. Ingat na parang baso iyong babasagin. Salamat. Mahina niyang sabi. Saglit na tumango si Leo. Saka lumingon na parang may pilit tinatago sa kanyang ekspresyon. Uuwi ka na ba? Tanong nito. Kunwari walang pakialam. Oo. Ayaw ko nang makaistorbo. Sagot niya halos pabulong. Hindi ka istorbo. Para siyang tinamaan ng kidlat. Hindi niya alam kung totoo yun o bahagi ng pagpapanggap ni Leo para hindi siya mapahiya. Pero kahit ano pa man, lumambot ang isang bahagi ng dibdib niya na matagal nang matigas sa tampo. Nilingon niya ulit ang refleksyon sa elevator. Ang babaeng kulot ang buhok, makapal ang salamin, hindi marunong mag-ayos ng kilay. Iyan pa rin ang nakikita niya, pero sa gilid ng salamin, kita niya mismo ang siguro'y kunwa-kunwarian na anyo ng kanyang asawa. Tahimik ang buong bahay nang dumating si Leo. Hindi na siya nagtangkang buksan ng ilaw sa sala. Kabisado niya na ang bawat hakbang, bawat sulok. Ramdam niya ang bigat ng gabi. Parang kasabay ng kanyang katawan ang isang bagyong hindi maipaliwanag. Sa likod ng kortina, si Amaray nakaupo sa gilid ng sofa. Marahan siyang lumapit. Pilit hinahablot ang tapang para magsalita. Ngunit bago pa man siya makabuka ng bibig, naamoy niya na ang mabangong halimuyak ng alak na bumalot kay Leo. Hindi lasing ang asawa niya, pero malinaw na nakainom ito. Sapat para maging mas malamig ang kilos, mas mailap ang mga mata. Dumiretso si Leo sa hagdan, hindi siya nilingon. Leo? May nang tawag ni Amara. Hindi ito tumigil. Leo? Ulit niya, ngayon mas mariin ang tinig. Huminto ang lalaki sa gitna ng baitang. Dahan-dahan itong lumingon. Sa liwanag mula sa lamparang nasa console table, doon niya napansin ang isang pulang marka sa kwelyo ng puting polo nito. Isang hugis labing halik na malinaw kahit pilitin niyang hindi tingnan. Parang biglang nawala ang hangin sa kanyang baga. Marahang napalod si Amara sa tabi ng hagdan. Hawak ang dibdib niya na parang tinutusok ng ilang karayong. Hindi niya alam kung saan hugutin ang tinig, pero kailangan niya ng sagot. May babae ka na ba?
Basag yung tanong, garal-galang boses. Sandali silang nagkatitigan. Walang emosyon ang mukha ni Leo. Ngunit ang kanyang mga mata parang may ipo-ipong gustong kumawala. Sa halip na sumagot, dahan-dahan itong bumaba ng hagdan. Huminto ito sa harap niya, pinagmasdan siya ng ilang segundo. Tila sinusukat ang lakas ng kanyang puso. Pagkatapos, marahang itinapat ni Leo ang palad sa kanyang balikat. Malamig ang kanyang palad, ngunit mas malamig ang katahimikang bumalot sa pagitan nila. Alam mo, ikaw lang ang asawa ko. Mahina ngunit buo ang boses nito. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makaiyak. Hindi siya makapaniwala. Pero asawa bang turing mo sa akin? O palamuti lang na kailangan dalhin dahil sa obligasyon? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung sinong babaeng iyon. Kung iyon bang dahilan kung bakit kahit kailan hindi siya magawang mahalin. Ngunit sa dulo, tanging ang mga salitang iyon lang ang lumalabas sa labi niya. Mahina, durog na durog. Kung totoo man, bakit parang ako na lang palaging humahabol? Saglit na umalo ng lalamunan ni Leo, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, muling ibinaba ang kamay mula sa kanyang balikat at iniwas ang tingin. Tahimik na tumalikod ang lalaki at umakyat ng hagdan. Bawat hakbang nito, parang nag-iwan ng sugat sa kanyang dignidad. Naiwan si Amara sa paanan ng hagdan, yakap ang sarili. Pilit niyang nilunok ang pait na tumutulo sa kanyang puso. Alam niyang kung sino siya at ang babaeng nilalait sa opisina. Ang babaeng hindi makatingin ng diretso sa salamin. Ang babaeng iniwan ng sariling ama noong bata pa siya. Ang babaeng hindi kailanman pinili ng lalaking minahal niya sa kabila ng lahat. Mabagal siyang tumayo. Tinungo ang kusina para uminom ng tubig. Nanginginig ang kamay niya habang mahawakan. Nahulog ito mula sa estante. Tumama sa tiles ang baso at nagkabasag-basag. Sabay lagaslas ng luha niya. Sa bawat bubog na nagkalat sa sahig, parang nakikita niyang sarili, wasak, hindi buo, hindi mahalaga. Amara. Napaigtad siya nang marinig ang tinig ni Leo sa itaas ng hagdan. Bahagyang nakalabas ang ulo nito. Nakakunot ang noo. Anong nangyari? Tanong nito, malamig pero may bahid ng pag-aalala. Wala. Pabulong niyang sagot habang pilit pinupunasan ng mga luha. Wala. Saglit na katahimikan. Bukas ng umaga, dapat nakahanda na ang mga gamit na kakailanganin ko sa kumpanya. May kailangan akong ipaliwanag sa board. Sabi ni Leo, tila ba? Wala lang. Sa loob-loob ni Amara, iyon ang mga masakit. Ang tila ba walang saysay? Ang tanong niya, walang bigat ang pagdududa niya. Parang lahat ng ito, isa lang na bagay na kailangan tapusin at kalimutan. Pag-akyat ni Leo pabalik sa kanilang kwarto, bumuntong hininga si Amara. Buhok gamit ang madaliri. Pilit ikinukubli ang maluhang hindi matigil. Sino ka ba, Leo? At sino ba ako sa buhay mo? Sa dilim ng gabing iyon, isa lang ang malinaw sa kanya. Hindi niya nakayang magkunwari na hindi nasasaktan. Ngunit hindi rin siya handang bumitaw dahil kahit ilang ulit siyang itulak palayo, kahit ilang beses niyang makita ang marka ng pagtataksil. Ang puso niya, tanga pa rin. Tanga sa pag-asang balang araw, magbabago rin ang lahat. Lumipas ang gabi na walang nag-usap sa kanilang dalawa. Tahimik na parang walang ibang taong nakatira sa malaking bahay na iyon, maliban sa malimig na hangin at alaala ng mga salitang hindi nasabi. Nang magbukang liwayway, unti-unting bumangon si Amara. Wala pa ring imik si Leo. Nasa gilid ito ng kama. Nakatalikod, tila ba nag-iisip ng malalim. Ilang ulit ng ganito ang umaga nila, magkasama pero parang estranghero. Habang pinagmamasdan niya ang matikas na likod ni Leo, muling sumagit sa isip niya ang dahilan kung bakit siya narito.
3 taon. 3 taon ng kasal na hindi batay sa pagmamahal. 3 taon ng pagiging asawa sa kontratang nakatali sa utang na loob. Napalunok siya, pilit pinipigil ang pamimigat ng kanyang dibdib. Naalala niyang araw na isinilid sa isang puting sobre ang dokumento. Ang kontratang pumirmi sa kanya kay Leo. Nakatayo siya noon sa harap ng ospital kung saan nakaratay ang kanyang inang malapit ang mawala. Ang ospital na iyon pagmamayari ng pamilya de Rivera. Kung pipirmal mo ito, sagot na namin ang lahat ng gastusin. At lahat ng properties na nasinanla niyo, ako nang bahala. Maring sabi ni Don Jaime, ang ama ni Leo, habang nakaupo sa itim na sasakyan. 3 taon lang, pagkatapos, malaya ka na. Bakit ako? Nanginginig na tanong niya. Tahimik lang din si Don Jaime, ngunit matalim ang tingin nito. Waring sinusuri ang laman ng kanyang kaluluwa. Dahil ikaw ang taong hindi magkaka-interes sa pera namin. Mariing sagot nito. Walang kaalam-alam si Amara kung bakit siyang napili. Pero sa gabing iyon, wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya ng perang makakapagligtas sa kanyang ina. Kaya, kahit nanginginig ang kamay, pinirmahan niya ang kontrata. 3 taon. 3 taong pagpapanggap. 3 taon ng pagtitiis. 3 taon ng pag-asa na baka sakaling matutunan din siya ni Leo na mahalin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo lang yung nararamdaman na wala siyang puwang sa puso nito. Magbibihis ka na ba? Pasag na malamig na tinig ni Leo sa katahimikan. Hindi siya lumingon, nakatayo pa rin. Inaayos ang cuff link ng kanyang puting sleeves. Oo, may niyang tugon, pilit isinusubo ang boses para hindi marinig ang panginginig nito. Tumayo si Amara, dahan-dahang iniwas ang tingin. Sa bawat araw niya, ramdam niyang bigat ng papel niya iyon. Ang kontratang parang multong lagi niyang pasan. Papalapit na siya sa pinto ng banyo nang mapansin niyang refleksyon ni Leo sa salamin ng cabinet. Saglit silang nagtagpo ng tingin. Muli, wala siyang mabasa. Pero sa isang iglap, may kung anong kumislap sa mata nito. Isang damdaming hindi niya kayang pangalanan. Ilang segundong nagtagpo ang kanilang paningin. Walang salita, walang kilos. Pero tila umuukit iyon ng sugat sa kanya. Leo. Mahinang tawag niya. Hindi niya alam kung bakit. Marahang umangat ang kilay ng lalaki. Parang nagtatanong. Kung matatapos ng 3 taon, ano na ako sa buhay mo? Tahimik si Leo. Sa wakas, sumulyap ito sa kanya. Malamig ang boses pero bahagyang namamaos. Huwag mo intindihin yan. Hindi pa naman tapos. Hindi pa naman tapos. Iyon lang? Wala man lang katiyakan kahit 1% ng pusing to ay napunta sa kanya? Napapikit si Amara. Hindi na siya umimik. Pumasok siya sa banyo at isinara ang pinto ng marahan. Pero sa likod ng kahoy, hindi niya na napigilan ng luhang kanina pa niya pinipigil. 10 minuto siyang nakasandal sa pintuan. Pilit tinutuyo ang mga mata hanggang sa dandahan siyang bumangon, humarap sa salamin. Hindi ka dapat tumasa. Mahinang bulong niya sa sarili. 3 taon lang ito. Tapos, wala ka na. Habang binabasa niya ang mukha niya, doon niya muling napansin ang kulot na buhok, makapal na salamin, at maputing balat. Ang babaeng ito ang piniling ipakita sa mundo. Hindi dahil wala siyang kakayahang mag-ayos, kundi dahil ito ang naging balutin niya laban sa mga mata ng ibang huhusga. Ngunit sa likod ng maskara, alam niyang may ibang siya. Isang Amara na minsan ding minahal ng sarili niya bago siya kinain ng Kian. Paglabas na ng banyo, wala na si Leo. Wala na ring bakas ng presensya nito sa kwarto. Para bang panaginip lahat ang lahat. Bumaba siya sa kusina. Kinuha ang maliit na kahon
na matagal nang nakatago sa pinakailalim ng kabinet. Binuksan niya iyon at muling lumutang ang kontrata, puting papel, pirma ng Didi Rivera, at ang pirma niya patunay na ang buhay niya ay naipagpalit sa utang na loob. Marahang dumaloy ang luha niya habang binabasa ang mga linya. Ang bisa ng kasunduang ito, ang dalawang panig ay magtataglay ng legal na kasal sa loob ng 3 taon. Mula sa kontratang ito, ang nag-oobliga ng pagmamahalan kapag natapos ng itinakdang panahon. Malayang parehong partido na wakas na naugnayan. Hindi niya alam kung saan siya hugot ng lakas, ngunit sa isang bahagi ng puso niya, pilit niyang pinapaniwala ang sarili na kaya pa niyang mabuhay, kaya't wala siyang halaga sa piling ng lalaking iyon. Sa labas ng bintana, umuulan tulad ng palaging nangyayari kapag nadudurog siya. At sa bawat patak ng ulan, isinusumpa niya sa sarili. Isang araw, makikita rin ni Leo kung sino siya. Hindi dahil sa kontrata, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa sariling halaga niya. Ang buong opisina ng De Rivera Architects ay tila palagi may amoy ng pulbos at mamahaling pabango kapag nandoon si Marga. Hindi siya basta sekretarya. Sa kilos sa tingin, alam mong sanay siyang makuha ang gusto niya, matalas ang dila, matamis ang ngiti sa mga bisita. Pero matalim kapag si Amara ang kaharap. Araw iyon ng lingguhang board meeting. Ipinatawag si Amara dahil may kailangang permahan na dokumento kaugnay sa properties na isinangla noon ng kanyang pamilya. Habang nakaupo siya sa maliit na lounge area ng opisina, pinilit niyang hindi tumingin sa mga nakapaligid na empleyado na pasulyap-sulyap sa kanya, wari nag-aabang ng iskandalo. At hindi nagtagal, dumating si Marga. Nakasuot ito ng puting blouse na masikip sa dibdib at itim na paldang halos kalahati ng hita. May hawak na folder at isang basong kape. Ngumiti ito, ngiting walang init, walang sinseridad. "Oh, ikaw na naman?" Ani Marga, pinipigilan ng halakhak. "Para kang multo rito sa opisina, bigla ka nalang sumusulpot." Hindi kumibo si Amara. Tumingin siya sa ibang direksyon. Kunwari abala sa pagtingin sa mga brochure sa mesa. Ngunit hindi iyon ikinatuwa ni Marga. "Alam mo, kahit anong gawin mong pagpapanggap, hindi ka pa rin bagay kay Leo." Bulong nito, yumuko palapit. "Hindi mo alam kung anong mga pinagdaanan namin. Ilang taon kaming magkasama bago ka dumating. Bago ka pinilit ipakasal sa kanya." Napapikit si Amara sa hawak na bag. Magkasama? Parang tinusok ang puso niya ng malamig na karayom. Pinunasan ni Marga invisible na dumi sa kanyang lamesa. Saka ngumiti ulit. "Kung alam mo lang kung anong klaseng pagmamahal meron kami noon, maiintindihan mo kung ikaw ang sobra." Dahan-dahang lumunok si Amara. "Hindi ko kailangan malaman." Mahinang sagot niya. "Talaga?" Sadyang idinae ito ni Marga ang pulang kuko sa pisngi ni Amara. Marang itinulak ang kanyang baba pataas. Bakit lagi kang mukhang kawawa? Kung may respeto ka sa sarili mo, umalis ka na lang. Hindi mo kailanman makukuha ang pagmamahal niya." Saglit na katahimikan. Pilit pinigil ni Amarang panginginig sa kanyang baba. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sigawan si Marga. Pero wala siyang lakas. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi siyang takot na baka totoo ang lahat ng iyon. Sa pintuan ng opisina, biglang lumitaw si Leo. Hindi nito sinabi kung gaano katagal siyang nandoon. Pero ang malamig na tinig niya'y sapat para mapatigil si Marga. "Marga." Napaatras ang babae, kunwari inosente. "Sir." Lumapit si Leo kay Amara. Tumingin sa kanya na para bang sinusuri ko na may nasaktan. Tahimik siyang pumesto sa tabi nito. Saka bumaling kay Marga. "May problema ba rito?" Tanong niya, bababang boses pero mabigat. "Wala po sir, nag-aayos lang po ako ng schedule." Mabilis na sagot ni Marga.
Pinilit kumiti. Kung ganon, bumalik ka sa mesa mo. Kitang-kita ni Amara ang pamumula ng pisngi ni Marga bago ito tumalikod. Ngunit bago pa tuluyang makalayo, humarap ulit ito sa kanya at tumitig. Tiitig na nagbabanta. Pagkaalis ni Marga, naupo si Leo sa tabi ni Amara. Ilang segundo siyang hindi nagsalita, tanging tunog ng aircon at may nangyabag ng empleyado sa labas ang umaalingaw-ngaw. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ni Leo sa wakas, hindi tumitingin. Umiling si Amara. Wala. Hindi ka marunong magsinungaling. Sabi niya, malamig pa rin ang tinig. Pero may bahid ang pag-aalala na hindi nito maikubli. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Bakit ba siya ganyan? Pabulong na tanong ni Amara. Pilit iniiwas ang mga matang nagbabanta. Nang tumulo ang luha. Ano ba ako sa buhay ninyong dalawa? Muling katahimikan. Saglit na napapikit si Leo. Hindi mo kailangan marinig ang mga detalye. Pero sa puso ni Amara, iyon ang lalong sumugat. Ang hindi niya malamang katotohanan. Ang hindi niya alam kung totoo ba siya lang ang asawa o kung may parte pa sa puso ni Leo ang babaeng iyon. Maya-maya, naramdaman niyang marahang pagdampi ng pala dito sa kanyang kamay. Huwag mong pakinggan. Ulit ni Leo, mahina na ngayon ang tinig. Pero paano kung totoo? Tanong niya, tuluyan ng tumulo ang luha. Paano kung tama siya? Nawala akong halaga. Dahan-dahan siyang tiningnan ni Leo. Sa unang pagkakataon, nakita niyang parang may lamat ang malamig na maskara nito. Hindi siya sinagot, pero sa paraan ng pagkakahawak ni Leo sa kanyang kamay, parang may gustong ipahiwatig, isang bagay na hindi nito kayang bigkasin. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Amara na kahit gusto niyang lumaban, kahit gusto niyang magpakatatag, may bahagi sa kanya na marupok. May bahagi sa kanya na hindi pa rin makawala sa pag-asang baka may puwang siya sa pusong iyon. Nang kumawala si Leo sa pagkakahawak, iniabot nito ang folder na dapat permahan, tahimik, hindi umiwas ng tingin. Habang tinatanggap niyang dokumento, ang mga mata nila ay nagtagpo, punong-puno ng mga salitang hindi mabigkas. At sa gilid ng opisina, hindi niya alam, si Marga ay nakasilip muli. Ang labi nito, bahagyang nakakorba sa ngiting puno ng lihim. Isang ngiti na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Mag-aalas 8 ng gabi nang makauwi si Amara mula sa opisina. Tahimik ang bahay, tahimik na parang may nagmamasid. Iniwan niya ang bag sa sofa at huminga ng malalim. Buong araw na siyang balisa. Mula nang mapansin niya ang malamig na titig ni Marga sa kanya bago siya umalis. Hindi na siya mapakali. Parang may nakasabit na panganib sa paligid. Naghihintay lang ng tamang sandali para umatake. Habang inaabot niya ang mga sulat sa console table, napansin niya ang isang sobre na walang pangalan ng sender, puting sobre. Walang sulat kamay o tatak. Tila isinuksok lang doon nang walang gustong makaalam kung kanino galing. Kumislot ang kaba sa dibdib niya habang marahang binubuksan iyon. 1, 2, 3 segundo. Paghatak niya ng papel, ramdam niya ang lamig ng hangin sa batok niya. Parang may espiritong dumaan. Isang pirasong papel ang iyon, kulay abong, parang galing sa lumang typewriter. Ngunit sapat ang laman para manginig ang mga tuhod niya. Kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, umalis ka na sa buhay ni Leo. Hindi ikaw ang para sa kanya. Bumigat ang palad ni Amara. Unti-unti siyang napaupo sa gilid ng sofa. Hawak ang sulat na parang mabigat sa bakal. Saglit siyang napatingin sa kisame. Pilit humuhugot ng lakas. Hindi ako magugulat ko. Si Mark ang may gawa nito. Bulong ng isip niya. Pero ang tinig sa sulat, parang may mas malalim pang galit. Parang hindi lang inggit ang ugat, kundi puot na matagal ng kinikimkim. Napalunok siya. Isang bahagi ng pagkatao niya ang gustong umiyak sa takot. Pero may bahagi ring naninindig, tinataboy ang panginginig ng tuhod. Bakit ako matatakot? Pinunit niya ang sulat sa gitna, sa kanya muling pinunit.
Ulit-ulit hanggang sa maging maliit na piraso ang mga papel. Ibinagsak niya ang mga iyon sa basurahan, nanginginig man ng kamay. Mabilis siyang tumayo at nagpunas ng luha. Lumapit siya sa salamin sa gilid ng sala. Doon niya muling nakita ang babaeng kulot ang buhok, makapal ang salamin at laging tinutulugsa. Pero habang tinitingnan niya ang sariling mata, may nakita siyang hindi inaasahan. Matapang ang babaeng ito. Hinaplis niyang pisngi. Huminga ng malalim. Hindi ko kailangan matakot. Bulong niya, nanginginig pero matatag. Malapit na rin naman ang matapos ang 3 taon na kontrata namin. Kapag dumating ng araw na iyon, mawawala na rin ako sa buhay niya. Napayuko siya. Hindi niya alam kung bakit may kirot sa dibdib niya habang sinasabi iyon. Siguro dahil kahit kailan, hindi siya umasa na mananatili siya. Pero kahit gaano kasakit, iyon ang katotohanan. Hindi siya mahal ni Leo. Hindi siya kailanman magiging sapat. Tumunog ang pinto, napabalikwas siya ng tingin. Si Leo, nakasuot ng itim na coat, may hawak na laptop bag. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Tila may gustong sabihin si Leo pero hindi agad nakahanap ng salita. Anong nangyari? Tanong nito, mababa ang tinig. Napansin marahil ang pulang mata niya. Wala. Mabilis niyang sagot. Tinalikuran ang basurahan. Pagod lang ako. Hindi kumibo si Leo. Tahimik itong pumasok. Inilapag ang gamit. Saka lumapit sa kanya. Ilang hakbang lang ang pagitan nila. May problema ba? Tanong nito. Hindi pa rin umaalis ang malamig na anyo. Pero may umaalingaw-ngaw ng pag-aalala. Saglit na natigilan si Amara. Gusto niyang sabihin ng totoo, ang sulat, ang pagbabanta, pero naisip niya, anong silbi? Hindi naman siya importante kay Leo, hindi siya asawang ipinagtatanggol nito ng buong puso, isa lang siyang obligasyon. Kaya ngumiti siya kahit nangingilid ang luha. Wala, matutulog na ako. Dumaan siya sa tabi nito, ramdam ang init ng balikat ni Leo, nasaglit niyang nasagi, ngunit hindi siya lumingon. Hindi siya nagpasintabi dahil kung lalapit pa siya, baka tuluyan ng bumigay ang puso niya. Nang makapasok siya sa kwarto, isinandal niyang likod sa pinto, pinikit ang mga mata. Hindi na magtatagal, matatapos rin ng lahat ng ito. Iyon ang ulit-ulit niyang sinabi sa sarili habang unti-unting bumabagsak ang luha sa pisngi niya. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may tinig na bulong ng bulong. At kapag dumating ang araw na iyon, handa ka na bang umalis? Sa labas, narinig niyang bumuntong hininga si Leo. Muli, katahimikan. Dalawang puso magkalapit pero hindi kailanman magkarugtong. At sa basurahan, nakasilip pa rin ang piraso ng sulat. Parang multong hindi niya kayang katakasan. Sa loob ng opisina ni Leo, mahigpit ang pagkakasara ng pintuan. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang malaking mesa. Hawak ang isang file ng bagong proyekto. Ngunit hindi iyon ang laman ng isip niya. Ilang minuto pa siyang nakatulala sa sahig, pilit hinuhuli ang direksyon ng sariling damdamin. Mula nang mapansin niya ang tungkol sa mga mata ni Amara kagabi, may isang bahagi sa kanyang dibdib na hindi mapakali. Parang may hinahabol siyang hindi niya alam kung kailan nagsimulang mawala. 3 taon. 3 taon ang kasunduang ito. At sa mga natitirang buwan, hindi niya maipaliwanag kung bakit ayaw niya itong matapos. Marahan niyang pinisilang tulay sa kanyang ilong. Hindi siya pwedeng mahulog sa ilusyong ito. Iyon ang usapan nila ng kanyang ama. Isang kasal na walang obligasyon ng damdamin, walang pagmamahalan, walang komplikasyon. Pero bakit ganito? Bakit kapag nakikita niya ang luhang pilit itinatago ni Amara, may humihila sa kanya na yakapin ito? Mabigat ang buntong hininga niya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marga, dalang isang folder at ang dating pamilyar na ngiting inaakala ng lahat nakaakit-akit. Pero para kay Leo, matagal nang wala iyong saysay. Leo? Simula ni Marga, lumapit ng walang paalam at inilapag ang folder. May dala akong proposal para sa project sa Tagaytay. Hindi siya tumugon. Tahimik niyang sinulyapan ng papel. Saka muling ibinalik ang tingin sa sahig. Napansin ni Marga ang kaulangganan niya. Tumabi ito sa kanya,
Bagyang isinandal ang balikat sa braso niya. Alam mo, pwede naman natin balikan kung ano tayo dati. Pwede tayo magsimulang muli. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Pilit nilulunok ang inis. Hindi na siya magugulat sa linyang iyon. Ilang buwan nang ganito si Marga. Laging nagpaparinig. Laging binabalik ang nakaraan nilang matagal niya nang ibinaon. Marga. Malamig niyang sabi, hindi tinitingnan. Hindi na mauulit yun. Bakit? Marahang tanong ng babae. Bagyang nangiinig ang tinig. Dahil ba sa kanya? Sa babaeng iyon? Mula sa likod ng paningin, nakita niyang kumislot ang panga ni Leo. Dahil ba, kahit hindi mo aminin, siyang gusto mo makasama? Sa unang pagkakataon, tumingin si Leo ng diretso kay Marga, malalim, mariin. Hindi mo na yun kailangan alamin. Napatras si Marga, ilang segundong katahimikan ang namagitan sa kanila hanggang sa muling bumalik ang matamis pero laso ng ngiti nito. Hindi ako susuko. Aniya, kahit kailan. Lumapit siya muli. Nagbabakasakali na hawakan ng kamay ni Leo. Ngunit bago pa siya makadampi, mariing nagsalita si Leo. Makinig ka, Marga. Napahinto si Marga sa kalagitnaan ng hakbang. Kapag narinig ko pang nilait mo si Amara o sinaktan siya, kahit sa salita, huwag kang magulat sa gagawin ko. Mababa ang boses niya pero parang kulog sa bigat. Hindi ko hayaang tapakan mo siya. Dangatal ang labi ni Marga. Hindi mo ako kayang itaboy. Pabulong nitong tugon. Alam mong mahal pa rin kita. Pero hindi na siya sinagot ni Leo. Tumalikod siya at tumingin sa bintana. Pinilit isinara ang anumang damdaming pilit bumabangon sa pagitan nila. Nang makaalis si Marga, isinandal ni Leo ang noo sa malamig na salamin ng bintana mula roon. Tanaw niyang ilang bahagi ng Maynila, ang kalsadang matagal niya nang piniling hindi pansinin. Ang mundong kinakasangkutan niya pero hindi kailanman naging kanya. At doon, sa katahimikan, pilit niyang tinatanong ang sarili. Ano bang meron kay Amara na hindi ko kayang takasan? Magdamag na hindi mapakali si Amara. Kanina pa siya paikot-ikot sa sala. Hawak ang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Paulit-ulit niyang iniisip ang narinig niya sa kabilang silid ilang oras nang nakalipas. Isang usapan kahit pilit niyang iwaksi sa isip, paulit-ulit na bumabalik. Bumalik siya sa alaala ng hapon kanina. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang gumuho ang mundong akala niya ay unti-unti niyang natatanggap. Kanina, dinala ni Leo si Victor sa opisina. Matagal na nitong kaibigan at isa sa pinakamalalaking investor sa kumpanya. Palaging maaliwalas ang mukha ni Victor, palaging may dalang mamahaling regalo at palaging marunong ngumiti sa mga tao. Pero ngayong hapon, may nakita si Amara na hindi niya kailanman inakala. Nasa maliit siyang stockroom noon na naghanap ng file na ipinakuha ni Leo. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya't lumabas ang boses ni Victor na may kausap sa telepono. Akala niya ay isa na namang business call hanggang sa marinig niya ang malamig. Tusong tinig nito. Kumpirmado na. Pagkatapos ng signing next week, siguraduhin yung tapos na sa Leo. Ayoko ng maraming tanong. Para siyang tinamaan ng kidlat. Namutla siya. Napapikit sa estante para hindi mabuwal. Pilit niyang inintindi kung baka nagkamali lang siya ng dinig. Pero sumunod ang mga salitang nagbabagsak sa huling pag-asa. Siguraduhin yung malinis. Wala ni isang mga ebidensya. Ayoko madawit. Saglit na natahimik si Victor, saka tumawa. Oo, kung may magtangkang makialam, isama na rin kahit asawa niya. Parang may malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinipigilan ang sariling mapasigaw. Asawa niya. Ako. Dahan-dahan siyang umatras. Nanginginig ang kamay. Pilit niyang tinikom ang bibig para hindi marinig. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ramdam niyang unti-unti siyang naupos. Pagbalik niya sa kabilang bahay, hindi na siya nakapagsalita kay Leo. Tahimik siya habang kumakain ito ng hapunan. Tila walang kamalay-malay na may panganib na may nag-aabang. Hindi niya kayang ibunyag agad ang narinig.
Hindi pa niya alam kung paano o kailan, pero alam niyang wala na siyang oras. Habang nakatanaw siya sa bintana, hindi niya maiwasang mapaluha. Hindi ko hayaang mawala ka sa akin. Mahinang bulong niya, pilit sinasalo ang bigat na kahit sino'y hindi niya masabing dinadala niya. Gabi na nang makatulog si Leo sa study room. Nakahilig ang ulo sa armrest ng sofa. Pinagmamasdan siya ni Amara ang bawat guhit ng mukha nito. Bawat kumpas ng paghinga, tila minimorya niya ang lahat. Dumapit siya, marang hinaplos ang pisngi nito. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili na ang totoo na kahit hindi niya inamin, matagal niya nang minahal si Leo. Hindi bilang asawa sa kontrata, kundi bilang lalaki minsay nagpakita sa kanya ng mga sulyap ng pagkalinga. Nang masandaling kahit sandali, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi ka pwedeng mawala, bulong niya muli. Tinig na pilit, isinisikreto maging sa sarili. Kinabukasan, pinilit niyang magpakatatag. Isinuot niyang simpleng puting blouse at itim na stocks. Inayos ang kanyang kulot na buhok at kinuha ang lumang phone niya. Iyan ang gagamitin niya para kumuha ng ebidensya laban kay Victor. Bago siya umalis, sinulyapan niya si Leo na abala sa pagre-review ng plano sa terrace. Sa bawat saglit gusto niyang lumapit at sabihin may panganib. Pero may bahagi sa kanyang ayaw pa rin maniwala na siya lang ang makakaalam nito. Ayaw niyang guluhin si Leo nang wala siyang matibay na preba. Huminga siya ng malalim. Pilit patigasin ng loob. Kaya ko ito. Sa opisina, nagkunwari siyang pupunta sa records department. Ngunit lihim niyang tinuntun si Victor. Nakita niyang pumasok ito sa conference room na walang ibang tao. Saktong napatigil siya sa pinto nang magsalita ito sa telepono. Oo, siguraduhin mong sa araw ng signing wala na si Leo. Kapag nangyari na, akin ang lahat. Napakapit siya sa hawak na cellphone. Nanginginig ang kamay. Mabilis niyang pinindot ang record button. Pilit kinukunan ang bawat salita, ngunit bago pa siya makalayo, biglang bumukas ang pinto. Nagtagpo ang kanilang mga mata, si Victor at siya. Tumigil ang oras. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mukha nito at sa kaunti-unting paglamig ng tinig. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Victor. Paus ang boses. Wala, may hinahanap lang ako. Pautol niyang sagot, pilit tinatago ang cellphone sa likod. Lumapit si Victor. Mabagal ang bawat hakbang. Sigurado ka bang wala kang narinig? Wala. Halos pabulong niyang sagot. Saglit na katahimikan, ngunit bago pa siya makagalaw, biglang ngumiti si Victor, isang ngiting hindi umabot sa mata. Mabuti naman, sabi nito, sa kadahan-dahang dumaan sa tabi niya. Bahagyang binangga ang balikat niya. Ingat ka sa pakikialam, Amara. Minsan, delikado iyon. Hindi siya gumalaw hanggang sa tuluyang makalayo si Victor. Nang makalabas siya sa hallway, doon niya na pinakawalan ng pinipigilang luha. Napasandal siya sa pader. Pilit nilalabanan ang takot na parang unti-unting kumakain sa kanyang puso. Pero kahit nanginginig ang tuhod niya, mahigpit ang kapit niya sa cellphone. May recording siya, may laban siya. At kung ito ang tanging paraan para mailigtas si Leo, gagawin niya kahit kapalitay buhay niya. Tahimik ang buong bahay ng gabi na iyon. Ilang oras nang nakaupo si Amara sa paanan ng kama. Hawak ang lumang cellphone na may laman ng kanyang lihim. Ang boses ni Victor, ang bantang sasagasa sa buhay ni Leo. Paulit-ulit niyang iniisip kung kailan niya iyon ipapakita, kung paano niya sasabihin may panganib. Ngunit sa gitna ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin, nanatili siyang nakatanaw sa lalaki sa kanyang harapan. Si Leo, mahimbing ang tulog nito, maraang humihinga. Para bang wala itong ideya. Sa labas ng mga pader na ito, may kamay na gustong wasakin ng lahat. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa gilid ng kama. Ilang beses siya na itong tinitigan sa mga sandaling tulog. Kapag wala ang maskara ng lamig. Kapag wala ang pader na itinayo nila sa isa't isa. Kapag ganito, parang ordinaryong mag-asawa lang sila. Hindi niya napigilang haplusin ng pisngi ni Leo. Mainit iyon sa palad niya. Tila pinapaalalahanan siyang totoo ito. Hindi isang panaginip. Bakit ngayon lang kita natutunang mahalin ng ganito?
mahining niyang bulong. Napakagat siya sa labi, pinipigilan ng luhang pilit umaagos. Ilang taon siyang nagpakasasa sa ideya na wala siyang halaga rito. Naisa lang siyang palamuti sa buhay nito, pero ngayong alam niyang maaari itong mawala anumang oras. Doon niya na lamang hindi niya kayang mabuhay kung wala ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka, pinagmasdan niyang matangos na ilong nito. Ang mahinang pilik mata, ang bahagyang nakabukang labi. Isang iglap lang, isang sandali lang, marahang niyang idinampi ang labi niya sa labi nito. Akala niya ay sapat ng isang halik, isang pagtatapat na kahit hindi kailanman marinig ni Leo, may lalabas niya kahit saglit ang damdaming matagal niyang kinulong. Pero nang maramdaman niyang init ang labi nito, nang matikman niya ang matamis na hininga, hindi na siya makaalis. Parang may persang humihila sa kanya, parang sa unang pagkakataon, may katotohanan kompleto ang kanilang dalawa. Napasandal siya sa dibdib ni Leo. Ninanamdam ang init, hanggang sa bigla siyang maramdaman ng lalaki. Marang kumilos ang mga labi nito laban sa kanya, isang ungol ang kumawala sa lalamunan ni Leo. Mababa, magaspang. Nang dumilat ito, dumama ang mga mata niya sa mata ni Amara. Mga matang punong-puno ng pagtataka, ngunit may bahid ng damdaming hindi maipaliwanag. Amara. Garalal na tinig ni Leo. Hindi siya nakasagot, nakaangat pa rin ang mukha niya. Nakalapat pa rin ang labi sa kanya. Isang saglit na katahimikan, isang ikot ang mundo na tanging sila lang ang may alam. At nang hindi na makapigil si Leo, marahan itong inangkin ang labi niya sa isang halik na walang alinlangan, walang pilit, walang kontrata, walang kasunduan, kundi dalawang pusong pagod na sa pagpapanggap. Marahan siyang hinila ni Leo palapit, naramdaman niyang init ng palad nitong dumapo sa kanyang batok. Ang bigat ng damdamin nitong humihingal. Hindi na siya makaiwas, hindi na siya makatanggi sa katotohanan. Matagal nang binabaliwala ng isip niya na mahal niya ito, na kahit ano pang sakit, kahit ilang ulit siyang saktan, siya pa rin ang hahanapin ng puso niya. Napasubsob siya sa dibdib nito nang maramdaman ng panginginig ng sariling katawan. Nang haplusin ni Leo ang kanyang buhok, napapikit siya at tuluyan nang bumigay ang lahat ng depensa. Anong ginagawa mo? Tanong ni Leo, boses na halos hindi marinig. Huminga siya ng malalim, isiniksik ang mukha sa leeg nito. Mahal kita. Pabulong niyang sabi, pilit nilulunok ang takot. Pasensya na, hindi ko na kayang itago. Mabigat ang katahimikan, para siyang hiniwan ng sandaling iyon, ang pangambang baka wala siyang marinig na tugon. Hanggang sa maramdaman niya ang marahang paghawak ni Leo sa kanyang baba. Itinaas nito ang mukha niya. Tinitigan siya ng mga matang hindi malamig, hindi na mailap. Bakit ngayon mo lang sinabi? Mahina, garalgal na boses. Napaiyak siya. Dahil akala ko, wala na akong karapatan. Dahil akala ko, hanggang dito na lang ako. Marahan siyang niyakap ni Leo. Sa higpit niyang yakap, parang pinipilas ang lahat ng takot niya. At kung sabihin kong hindi ko na kayang mawala ka, bulong nito sa tenga niya, boses na basag, na kahit anong pilit kong tanggihan, hindi ko na kayang hindi kita hanapin. Hindi niya na kayang sagutin. Ang mga labi nila muling nagtagpo, mas mainit, mas totoo. At sa gabing iyon, wala nang kontrata, wala nang pangakong 3 taon lang. Mayroon lang 2 taong sugatan, nagtatapat ang damdamin sa gitna ng dilim. Nang lumalim ang kanilang halik, hindi na nila napigilang dalhin ang bawat haplos, bawat bulong, hanggang sa tuluyan nang mawala ang lahat ng distansya sa pagitan nila, hanggang sa tuluyan nang maging isa ang kanilang mga puso. Maaga pa lang, abala na ang buong bahay sa paghahanda. Sa bawat sulok, may mga bulaklak na itinataas, mga ilaw na isnusuot sa dingding, at mga lamesang pinupunasan para sa engranding selebrasyon. Birthday ni Leo, ang unang pagkakataong magkakaroon siya ng malaking handaan mula nang pumanaw ang ama niya. Halos lahat ng kilalang investor at partner ng De Rivera Architects ay imbitado. Si Amara, tahimik na nakaupo sa isang maliit na silya sa silid nila habang pinapalamutian siya ng 2 makeup artist. Hindi niya alam kung bakit sa dami ng pagkakataon na yung gabi siya pinilit ni Leo na maging presentable. Ma'am,
Siguradong hindi kayo ang lagi nilang tinutukso. Biro ng isa sa mga makeup artist habang pinapahira ng foundation ng kanyang pisngi. Sobrang ganda niyo po pala. Napangiti siya ng bahagya pero hindi niya masabing nasisiyahan siya kasi alam niya hindi ang kagandaan niya ang importante, hindi rin ang party na ito kundi ang sekreto niyang nakabaon sa lumang cellphone. Ang boses ni Victor na nagbabantang ipapatumba si Leo pero ngayong gabi itinabi muna niya iyon sapagkat ito ang hiling ni Leo, isang gabi na hindi nila kailangan magtago. Nang matapos ang makeup artist, tahimik na lumapit ang stylist. May dalang isang gown na kulay burgundy. Hapit sa bewang, may mababang neckline at bumagay sa kutis niyang morena. Sigurado po kayo dito? Tanong niya, nangingimik. Opo, ngiti ng stylist. Pinili po ito ni Sir Leo mismo. Saglit siyang natigilan. Sa Leo? Marahan niyang hinaplos ang telang makinis. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Kung pang-akit lang o simpleng kagustuhan na maipakita siyang maganda. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may bahagyang pag-asa na baka kahit paano. Totoo ang lahat ng sinabi nitong mahal na siya. Lumalim ang gabi. Isa-isang nagsidatingan ng mga bisita. Mga negosyante, politiko, kaibigan ni Leo mula kolehiyo. Tahimik si Leo habang nakipagkamay, nakangiti ngunit halatang may hinahanap. Sa malaking hagdanan, kumilos ang mga staff. Hudyat na ipapakita na si Amara. Tumigil ang tugtugin sa loob. Lahat ng tao napatingala. At doon, marahang bumukas ang pintuan. Si Amara. Nakatayo siya sa itaas ng hagdan. May konting ilaw na bumabalot sa mukha niya. Ang buhok niyang dati kulot at magulo. Ngayon ay maayos na nakaayos. Dumadaloy sa balikat ang makapal na salamin. Wala na. Tanging mahabang pilik mata at mapupulang labi ang bumagay sa kanyang hubog. Isang munting pag-irap ang gumuhit sa gilid ni Marga na nakatayo sa sulok. Nalilisik ang mga mata. Ngunit wala siyang magawa kundi mapatingin din. Sa ibaba, nanatiling nakatulala si Leo. Hindi siya gumalaw. Hindi nakapagbitaw ng kahit isang salita. Parang isang saglit na walang ibang tao sa silid kundi sila. Marang bumaba si Amara, hawak ang railing. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay tinatanggal niya lahat ng maskara. Ang babaeng itinutuligsa, tinatawag na pangit, tinataboy. Hanggang sa huminto siya sa harap ni Leo. Hindi pa rin ito kumikilos. Nanatili ang titig nito, tila nabighani. Sobrang ganda mo. Mahinang bulong ni Leo. Halos pabulong lang sa pagitan nila. Halos, di kita nakilala. Nanginginig ang dibdib ni Amara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hindi bilang obligasyon, hindi bilang asawa sa kontrata, kundi bilang babae. Marahang lumapit si Leo. Tinapik ang kanyang pisngi na may marahang init. Salamat. At nandito ka. Dagdag ni Leo, boses na may bahagyang panginginig. Lalong bumigat ang dibdib niya. Gusto niyang sumagot, pero wala siyang masabi. Kaya ang nagawa na lang niya ay ngumiti. Isang ngiting totoo, walang alinlangan. Nagsimula muling tumugtog ang musikang klasikal. Lumingon si Leo at inilahad ang kamay. Sayaw tayo. Tahimik siyang tumango. Inabot niyang palad nito at sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay. Tila may dumaloy na kuryenteng hindi niya kayang ipaliwanag. Sa gitna ng maraming mata, dahan-dahan silang nagsayaw. Maraming bulungan, maraming nagulat, pero wala siyang pakialam. Amara. Mahinang ngunit buo ang boses ni Leo habang nakatitig sa kanya. Salamat dahil pinili mong manatili. Wala kang dapat ipagpasalamat. Sagot niya, halos pabulong. Ako ang dapat magpasalamat. Kasi kahit papaano, pinili mo akong mahalin. Hindi agad sumagot si Leo, ngunit sa titig nitong puno ng damdamin, ramdam niya, kahit walang salitang kailangan, na totoo ang lahat. At sa sulok, nakamasid si Marga, ang kamay nito mahigpit na nakakuyong, puno ng galit, puno ng inggit. Hindi pwedeng matapos ito ng ganito. Bulong ni Marga sa sarili. Gagawa ko ng paraan. Sisirain ko kayong dalawa. Sa gabing iyon,
Sa kabila ng sayaw na puno ng lihim ng pag-ibig, may aninong nagsusumpa na hindi matatapos ang gabi ng walang kapalit. Nang matapos ang sayaw, isang katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Parang lahat ay natigil sa paghinga. Nagtataka kung sino ang babaeng nasa bisig ni Leo. Si Amara. Dahan-dahan silang tumayo sa gitna ng dance floor. Magkahawak kamay pa rin. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya. Mga matang dati puro pangungutya, pero ngayon ay punong-puno ng pagtataka. Hindi ko akalain. Bulong ni Leo, nakatitig sa kanyang mukha na parang may binabasa. Na ganito kakaganda. Napayuko siya, pilit tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Dati ko pa namang alam. Mahinang sagot ni Amara, na kaya mo ring makakita ng ganda sa akin. Saglit na tumawa si Leo. Basag-basag ang boses. Siguro, dati pa ako bulag. Hindi niya alam kung anong nagbago. Siguro dahil sa mga gabing dahan-dahan silang naglapit sa mga salitang pilit itinatago pero hindi na kayang ikubli. Lumapit si Leo, marang hinaplos ang pisngi niya. Amara. Pero bago pa ito makapagsalita, lumapit si Marga. Hawak ang isang tray ng wine. Nakangiti ito. Ngunit sa likod ng ngiti ay ang titig na parang kutsilyong gustong sumugat. Sir Leo? Ani Marga, matamis ang tinig. Congratulations po sa napakagandang selebrasyon. Hindi kumibo si Leo. Nanatili ang tingin nito kay Amara. Para bang wala siyang ibang naririnig. Napansin ni Marga ang kaulang pansin niya. Unti-unti itong namutla, ngunit pinilit ipagpatuloy ang pagsasalita. At syempre, kay Ma'am Amara, hindi ko alam na may ganyang transformation pala. Marahang bumaling si Leo. Malamig ang tingin. Marga, wala ka na dapat sabihin. Napakagat si Marga sa labi. Bahagya niyang ibinaba ang tray. Ngunit bago umalis, marahang siyang lumapit kay Amara. Hindi lahat ng maganda nagtatagal. Bulong nito, halos wala sa tono. Tandaan mo yan. Hindi na sumagot si Amara. Tiningnan niya lang si Marga sa mata. Hindi na may takot, kundi may tahimik na lakas na matagal nang nawala sa kanya. Nang makalayo si Marga, marahang siyang hinarap ni Leo. Huwag mo siyang pakinggan. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga, narito siya ngayon, nakatayo sa tabi ng lalaking minsang naging estranghero sa kanyang buhay. At ngayon, unti-unting bumubuo ng kung anong hindi pa nila kayang pangalanan. Pagsapit ng hating gabi, konti na lang ang natirang bisita. Tahimik silang dalawa sa terrace ng bahay. Nakatayo si Amara sa gilid. Hawak ang malamig na baso ng tubig, habang si Leo ay nasa likod niya, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Hindi ko alam na mahulog ako ng ganito. Biglang sabi ni Leo, boses na mababa, parang kinikimkim ang lahat. Nilingon siya ni Amara. Anong ibig mong sabihin? Huminga ito ng malalim. Inilagay ang kamay sa railing. Noong una, iniisip kong kaya kitang iwasan. Kaya kong ituring lang na parte ng kasunduan. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napalunok siya. Ano? Hindi ko na kayang itanggi. Tahimik siyang napayuko. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang dibdib. Lumapit si Leo. Marahang ipinatong ang mga kamay sa magkabilang braso niya. Mainit ang palad nito. Tila pinupuno ang lamig na matagal nang nanunulay sa puso niya. Amara, bulong ni Leo, patawarin mo ako. Kung ngayon ko lang piniling makita ka. Kung ngayon ko lang naunawaan na ikaw palang matagal ko nang hinahanap. Hindi niya na napigilan ang luhang kanina pa naghihintay. Sa gilid ng kanyang mga mata, dahan-dahan siyang bumagsak habang hinaharap niya si Leo. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Mahinang sagot niya. Dahil ako rin, matagal akong natakot. Takot saan? Takot na baka isang araw, matapos ng lahat. Pabulong niyang sabi, pilit pinupunasan ng luha, na baka isang araw, magising ako na wala na ako sa buhay mo. Marahan siyang niyakap ni Leo mula sa likod. Hindi na siya nakagalaw. Ramdam niyang tibok ng puso nito laban sa likod niya. Mainit. Totoo. At sa unang pagkakataon, hindi niya na pinagdududahan.
Wala ng kontrata. Bulong ni Leo sa kanyang tenga. Wala ng 3 taon. Ikaw at ako. Wala ng hangganan. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, hindi niya na ininda lahat ng sakit, lahat ng takot. Sa likod ng salamin ng terrace, hindi nila alam na may isang pares ng matang nakasilip. Si Marga, nakatayo sa dilim. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang palad. Hindi pwedeng ganitong endin ninyong dalawa. Bulong niya sa sarili. Hindi ako papayag. Kinabukasan, kumalat sa opisina ang malaraw nila ni Leo at Amara sa birthday party. Magkahawak kamay, magkatitigan, magkasayaw. Ang mga empleyadong dati palaging nagbubulungan at tumatawa. Ngayon ay tahimik na pinagmamasdan siya kapag dumadaan. Wala nang mga ngiting mapanlait. Ang mga mata nila puno ng pagkamangha. At sa gitna ng lahat, si Leo ay tila lalong hindi mapakali kapag wala siya sa tabi. Parang bata itong palaging humahanap ng dahilan para lumapit. Para hawakan ng kamay niya kahit ilang segundo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman na ang pagmamahal nilang parehong itinanggi noon. Ngayon ay dahan-dahang lumalago. At handa na siyang yakapin iyon kahit gaano pa kasakit ang kapalit. Tahimik ang gabi, tahimik na parang may nakahimlay na lihim sa bawat sulok ng bahay. Nasa study si Amara, nakatayo sa harap ng lumang aparador na dati hindi niya pinakikialaman. Isang sulat ang hinahanap niya, isang lumang resibo ng ospital na kailangan niya sa accounting, ngunit sa paghalungkat, hindi yan ang una niyang nakuha. Isang sobre, puting sobre na may lumang logo ng De Rivera Law Firm. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan iyon. Ramdam niya agad na hindi yan ordinaryong dokumento. Nang mabasa niyang unang linya, bumagsak ang mundo niya. Sa bisa ng kontratong ito, kung sakaling mabunyag ang kasunduan sa pagitan ng magkabilang partido, mawawala ng karapatan si Leo De Rivera sa anong pamana ng pamilyang De Rivera. Hindi niya namalaya na tumutulo na pala ang luha niya. Unti-unti niyang binasa ang bawat salita. Ang bawat probisyong nagpapaliwanag kung paano ang kasal nila ay itinakdang huwag lumabas sa publiko. Isang kasunduang sinelyuhan ng mga pirma nila na parang tanikala sa kanilang dalawa. Kapag nabuking, mawawala ang mana ni Leo. Sumandal siya sa gilid ng mesa, pilit pinipigil ang sariling humagulhol. Ito bang dahilan? Ito bang dahilan kung bakit biglang bumait si Leo? Bakit biglang nagbagong pakikitungo nito? Dahil takot itong mawalan ng pamana? Napapikit siya sa dibdib niya, parang may kamay na pumipisil sa puso niya hanggang sa hindi siya makahinga. Hindi pwede. Bulong niya. Garagal ang tinig. Ayoko nang masaktan ulit. Samantala, nasa garden si Leo. Nakaupo sa itim na bangko, hawak ang cellphone. Isang gabi na siyang hindi makatulog. Hindi dahil sa negosyo. Hindi dahil sa mga obligasyon, kundi dahil sa takot. Takot na baka isang araw, kapag tuluyan na nilang tinanggap ang nararamdaman nila, mawala rin lahat. Ang pangalan niya, ang kumpanya, ang yaman. Pero sa bawat pag-iisip niya noon, isa lang ang malinaw. Wala akong pakialam. Tumingala siya sa madilim na langit. Pinisil ang kanyang mga mata. Kung mawala man ang lahat, basta huwag lang siya. Nang bumalik siya sa loob ng bahay, nadatnan niya si Amara sa study. Nakatalikod dito, nakayuko, hawak ang piraso ng papel. Amara? Tawag niya. Lumapit ng dahan-dahan. Hindi ito kumibo, pero nang makalapit siya, doon niya napansin ang panginginig ng balikat nito. Ano yan? Tanong niya. Ramdam ang malamig na kaba sa dibdib. Dahan-dahang humarap si Amara. Namubugto ang mga mata nito. Nanginginig ang labi. Ipinakita nitong kontrata, ang parehong papel na matagal niya nang kinalimutan. Ano to, Leo? Garalgal ang boses ni Amara. Ito bang dahilan? Kung bakit mo sinasabing mahal mo ako? Parang tinamaan siya ng matulis na pako sa dibdib. Hindi. Mahinang sagot niya. Pilit lumalapit. Huwag. Sigaw ni Amara, umurong palayo. Hindi mo ba naiintindihan? Lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo, lahat yun. Inisip kong totoo. Pero pagkatapos kong mabasa to, humagulhol siya. Pilit pinupanasan ng luha. Hindi ko alam kung alin pang totoo sa'yo.
Amara, nilapitan niya ito. Hindi alintaan ang pagkuyom nito sa kontrata. Pakiramdam ko, matagal na akong nakatali sa pamilyang to. Pero sa lahat ng pinilit sa akin, ikaw lang ang naging totoo. Paano ako maniniwala? Bulong ni Amara, tinig na puno ng sakit. Paano ako maniniwalang hindi lang ito dahil sa mana mo? Mata sa mata silang nagkatinginan. Ramdam niya ang bigat ng tanong na iyon. Dahil kahit siya, minsan na rin tinanong ang sarili kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Lumapit siya ng marahan, hinawakan niyang magkabilang pisngi nito. Amara, kahit anong ipagpalit sa akin, mana, negosyo, pangalan, wala akong pakialam. Napalunok si Amara, pilit iniiwas ang tingin. Kung kailangan kong patunayan sa iyo, gagawin ko. Mahina ngunit mariin niyang bulong. Kahit mawala ang lahat, basta nandyan ka. Pero umiling si Amara. Hindi mo naiintindihan. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako sapat. Pumikit siya, pilit pinipigilan ng luha. Ikaw lang ang babaeng kaya kong mahalin. Sabi niya, tinig na wala ng alinlangan. Kung hindi mo kayang paniwalaan ngayon, hihintayin kita kahit kailan. Tahimik na pumatak ang luha ni Amara. Hindi siya nakasagot. Sa gabing iyon, walang katiyakan kung mananatili siya o aalis. Ang alam lang nila pareho, na sa kabila ng lahat, sa pagitan ng kontrata at pag-ibig, may isang bagay na kailangang piliin. At sa dilim, habang magkalayo silang nakatayo, may isang sagot na unti-unting umuusbong sa puso ni Amara. Sagot na kahit hindi niya nakayang sambitin, alam niyang hindi niya matatakasan. Mabigat ang gabi. Ang hangin, punong-puno ng lintik na tensyon. Wala ni isang tao sa harap ng gusali ng De Rivera Architects kundi si Amara, takot na takot. Nahawak ang cellphone na may ebidensya laban kay Victor. Hinihigpitan niya ang pagkakayakap dito. Ramdam ang pagbilis ng pintig ng puso niya. Alam niyang hindi na siya pwedeng umatras, pero hindi niya akalaing darating ang ganitong sukdulan ng lahat. Isang anino ang humakbang mula sa dilim. Si Victor. Nakatayo ito sa likod ng sasakyan. Malamig ang titig na parang walang kahit anong bakas ng pagkakaibigan na minsang pinaniwalaan nilang totoo. Dahan-dahan itong inangat ang baril. Itinutok iyon sa kanya. Victor. Garagal ang tinig niya, pilit hindi nagpapakita ng takot. Huwag mo tong gawin. Ngumisi si Victor, nalilisik ang mga mata. Bakit hindi? Dito na rin lang nagtatapos ang lahat. Hindi mo kailangang pumatay. Halos pasigaw na sabi ni Amara. Nanginginig ang buong katawan. Pwede pa nating ayusin to. Pwede mong ipaliwanag kay Leo. Kay Leo? Malakas na tao ni Victor. Nanginginig ang balikat sa galit. Kay Leo? Na walang ginawa kundi kunin lahat ng dapat sa akin? Isang hakbang pa siya palapit. Lalo niyang itinaas ang baril. Akala mo ba, ikaw ang problema? Hindi, kayong dalawa. Tila bumagal ang oras. Ramdam niyang init ng kanyang luha. Hindi siya makagalaw. Hanggang sa may isang tinig na puminit sa katahimikan. Huwag mo siyang gagalawin. Si Leo. Sumulpot ito mula sa kabilang gilid. Pawis at habulang hininga. Galit na galit ang mga mata. Nanginginig ang mga kamao. Leo. Bulong ni Amara, nangingilid ang luha. Tumingin si Victor kay Leo, saka ngumisi ng mabangis. Sakto. Total nandito na kayong dalawa. Sabay-sabay na kayong mawala sa landas ko. Dahan-dahan siyang lumapit pa. Pinagitnaan sila. Tinutok ang baril sa pagitan. Victor. Maraing sabi ni Leo, pilit hinahakbang ang mga paa para iharang ang katawan niya kay Amara. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mo siyang idamay. Galit? Tumawa ulit si Victor, pero wala na ron ang dating sigla. Hindi lang galit, Leo. Buot. Buong buhay ko. Pinaniwala mo akong kaibigan mo ako. Pero sinong laging nasa itaas? Ikaw. Hindi mo kailangan gawin to. Mariing sagot ni Leo. Kung gusto mong tapusin ang lahat, ako na lang. Pero bitawan mo siya. Hindi niya na namalayang umiiyak siya. Hinawakan niya ang braso ni Leo. Pilit siyang isinasangga. Hindi. Hindi ko papayagang mangyari to. Amara,
Tumakbo ka. Mina ngunit maring utos ni Leo. Hindi man lang lumilingon. Hindi. Nanginginig ang boses niya. Kung babagsak ka, kasama mo ako. Nagkatitigan silang dalawa, isang titig na puno ng sakit, pag-ibig, at huling pagtanggap. Ngunit hindi sila binigyan ng sandaling iyon ni Victor. Bigla nitong inihanda ang gatilyo. Pareho kayong mawawala. Sigaw ni Victor, nanginginig ang mga kamay. Isang iglap, isang putok, isang sigaw. Leo! Tumigil ang mundo ni Amara nang maramdaman ang bigat ng katawan ni Leo na bumagsak sa kanya. Dumiretso siya sa semento, pilit sinasalong ang walang malay na katawan nito. Mainit ang dugo sa palad niya, tumadaloy pababa sa kanyang braso. Leo! Leo! Sigaw niya. Halos maubos ang boses. Gising ka! Huwag mo akong iiwan! Nanlaki ang mga mata ni Victor nang makitang nangyari. Para siyang biglang natauhan. Ang kamay nito may hawak na baril. Unti-unting nanginginig. Ako ba? Garagdal ang tinig niya. Nangingilid ang luha. Ako bang may gawa nito? Hindi na siya pinakinggan ni Amara. Inilapit niya ang palad sa pisngi ni Leo. Humihikbi. Pakiusap. Huwag mong isarang mga mata mo. Dahan-dahang iminulat ni Leo ang mga mata. Mahinang tinig. Amara. Wala kang sasabihin. Umiiyak siya. Pilit pinipigilan ng takot. Tatayo ka. Tatayo tayo. Naririnig mo? Ngunit kahit lumalaban si Leo, unti-unting lumalabo ang tingin nito. Patawad. Bulong ni Leo. Halos hindi na marinig. Patawad kong gayon na kita minahal. Hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sigaw niya. Tinapik ang pisngi nito. Hindi mo ako iiwan. Ngunit sa likod ng kanyang mga hikbi, naramdaman niya ang kamay ni Leo na marahang lumalambot sa pagkakahawak sa kanya. Hindi. Hindi mo ako iiwan. Mahinang ulit niya, halos wala ng boses. Sa gilid, bumagsak ang baril mula sa kamay ni Victor. Tumulang luha nito, nanginginig sa pagkabigla at pagsuklam sa sarili. Ambulansya! Bulong ni Victor, parang nawalan ng ulirat. Kailangan natin ng ambulansya. Sa gabing iyon, habang umaalingaw-ngaw ang mga sigaw at yabag ng mga taong nagtatakbuhan, hawak ni Amara ang lalaking mahal niya. Pinipilit isalba ang huling pintig ng buhay nito. At sa gitna ng takot, isa lang ang sigaw ng puso niya. Hindi kita papakawalan. Walang makapigil sa maluha ni Amara habang nakaupo siya sa mahabang upuan sa labas ng emergency room. Nanginginig pa rin ang kanyang mga palad. Nanlalagkit sa bakas ng dugo ni Leo. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, bumabalik ang tunog ng putok. Ang bigat ng katawan nitong bumagsak sa kanya. Ang tinig na paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pilit siyang huminga ng malalim. Pero sa bawat hinga, tila may matalim na pako na isinusuksok sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras siyang nakatulala sa pulang ilaw sa ibabaw ng pintuan hanggang sa unti-unting bumukas iyon at lumabas ang isang nurse. Ma'am? Mahinang tawag nito. Mabilis siyang tumayo, halos mahulog sa pagkakatayo. Kumusta siya? Stable na po ang lagay niya. Sabi ng nurse pilit ngumiti. Tumama sa balikat ang bala. Naagapan agad bago lumala ang pagdurugo. Nasa recovery room na po siya. Para siyang binagsakan ng mundo. Pero sa wakas, may bahagyang ginhawa na pahawak siya sa dibdib. Humahagulol sa sobrang pagod at relief. Salamat. Salamat, Diyos ko. Salamat. Bulong niya, paulit-ulit. Nanghihina siyang bumalik sa upuan. Hindi niya alintahan ang mga taong nakatingin. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin nila. Ang mahalaga lang, buhay si Leo. Makalipas ang ilang oras, pinayagan na siyang pumasok sa kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Tahimik na pumasok. Nakita niya si Leo, nakahiga, nakakabit sa swero. Maputlang mukha nito pero mahinaong humihinga. Marahan siyang lumapit. Naupo siya sa tabi ng kama. Pilit hinahaplos ang kamay nitong balot ng gasa. Leo. Minang tawag niya. Nanginginig ang tinig. Tumilat si Leo.
Mabigat ang mga pilik mata. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, napaiyak siya. Amara, bulong nito, garal-gal ang boses. Patawad. Mabilis niyang sabi, pilit pinupunasan ng luha. Patawad kung naging matigas ako. Kung hindi agad ako naniniwala. Umiling si Leo, marahan nitong pinisilang kanyang kamay. Wala kang kasalanan. Meron. Umiiyak siya. Pinagdudahan kita. Akala ko ginagawa mo lang to dahil sa mana. Huminga si Leo ng malalim. Pilit hinuhugot ang lakas. Mahal kita. Hindi pera ang dahilan. Hindi siya makapaniwala kung paanong sa kabila ng lahat. Sa kabila ng kontrata, ng mga lihim, ng mga sugat, narito pa rin sila, magkahawak. Kung pwede lang kitang ilayo sa lahat. Basag na sabi ni Leo, pinipilit niyang ngumiti kahit nangingilid ang luha. Kung pwede lang kitang gawing ligtas, araw-araw ko yung gagawin. Hindi niya na kayang pigilan ng damdamin. Marahan siyang yumuko. Hinalikan ang noon nito. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kasi kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Tahimik na umagos ang luha ni Leo. Salamat. Sa sandaling iyon, parang naghilom ang lahat ng sugat. Parang ang lahat ng sakit ay isa lang proseso para umabot sila rito. Sa totoo. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Marga. Niyakap niya ang sariling katawan, pinipigilan ng panginginig ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala siyang laban. Habang pinagmamasdan niyang nakabukas na pinto, nakita niya si Leo at Amara, magkahawak, magkausap na parang wala ng ibang tao sa mundo. Hindi ba dapat akong nasa tabi niya? Tanong niya sa isip. Hindi ba akong pinili niya noon? Ngunit kahit anong pilit niyang isumbat, isang katotohanan ang nanunuot sa kanya. Nawala ng puwang ang galit niya sa pagitan ng dalawang pusong pinili ang isa't isa. Pagbalik ni Amara sa tabi ni Leo, dahan-dahan siyang bumalik sa pagkakaupo. Hindi na siya umiiyak. Ang natira na lang, isang tahimik na pagtanggap. Alam mo ba, mahinang sabi ni Leo. Pilit bumaling ang ulo. Minsan, iniisip ko, kung hindi tayo pinaglapit ng kontrata, magkikita kaya tayo? Napangiti siya, kahit may luha. Siguro hindi. Siguro hindi mo ako mapapansin. Hindi. Mariing sagot ni Leo, bahagyang lumakas ang tinig. Kung saan ka man, mahanap pa rin kita. Natawa siya sa gitna ng iyak. Sigurado ka? Sigurado. Sagot niya, mata sa mata. Kasi kahit ilang ulit akong mawala, ikaw pa rin ang uuwian ko. Tahimik siyang yumuko. Inilapat ang noo sa balikat nitong balot ng banda. Mahal kita. Bulong niya, mas mahal kita kaysa sa sarili ko. Nang sandaling iyon, wala nang natirang kontrata, wala nang permahan, wala nang mana. May dalawang taong nagkasala, nasaktan, pero mas piniling manatili. At iyon ang katotohanan na walang sinuman ang kayang burahin. Madaling araw na nang tuluyan ng isang pangreklamo laban kay Victor. Ang mga ilaw sa presinto ay mapuputlang dilaw. Tinatabunan ang anino ng bawat taong naroon kasamang bigat ng ginawa nilang kasalanan. Tahimik si Amara habang hawak ang lumang cellphone. Ang pinakamahalagang ebidensya na nagpabagsak kay Victor. Kanina lang, paulit-ulit niyang pinapakinggan ang recording. Hindi dahil gusto niyang pahirapan ang sarili, kundi para masigurong tapos na. Sa kabilang bahagi ng interrogation room, nakaupo si Victor, nakayuko, magulo ang buhok at wala ng bakas ng kayabangan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang totoo nitong anyo, isang lalaking natalo ng sariling kasakayman. Lumapit ang hepe ng pulisya, inilad sa kanyang report. Ma'am Amara, sabi nito, magalang. Salamat po sa kooperasyon ninyo. Kung hindi dahil sa ebidensyang ito, mahirapan tayong patunayan ang tangkang pagpatay. Dahan-dahan siyang tumango. Salamat po, dahil tinulungan ninyo kami. Tumikim ang isang opisyal. Ma'am, gusto niyo po bang kausapin si Mr. Victor bago namin siya dalhin sa selda? Napatingin siya kay Victor sa kabila ng lahat.
Hindi niya alam kung anong sasabihin, ngunit alam niyang kailangan niyang tapusin ito. Marahan siyang lumapit. Nang maramdaman ni Victor ang presensya niya, mabagal itong tumingala, mapupulang mga mata. Nanginginig ang labi. Amara, garalgal ang tinig nito. Patawad. Hindi siya kumibo, pinagmasdan lang nito ito. Hinuhugot ang lakas para hindi mo bigay. Alam mo ba kung bakit ko ginawa lahat? Tanong ni Victor, humihikbi. Dahil sa kanya. Dahil kay Marga. Napakurap si Amara. Kay Marga? Tumulang luha ni Victor. Nang mawalan siya ng posisyon sa kumpanya. Nang piliin ni Leo na ipagtabuyan siya. Sa akin siya lumapit. Sinabi niya, kaya ko raw kunin lahat. Pera, kapangyarihan, pangalan. Basta, tulungan ko siyang ipaghiganti ang sarili niya. Nanginginig ang kamay ni Victor habang nagpapatuloy. Una, akala ko simpleng plano lang. Sirain si Leo. Sirain kayong dalawa, pero habang tumatagal, hindi ko na alam kung sino ako. Tahimik si Amara, ngunit sa loob-loob niya may kirot na hindi niya alam kung awa o galit. Akala ko, matutuwa ako kapag nawala ka. Basag na tinig ni Victor. Pero nang makita kong handa siyang mamatay para sa'yo, doon ko naintindihan na wala na akong panalo. Hinawakan niya ang upuan sa harap nito. Pilit pinipigil ang luha. Bakit mo pinili ang ganitong paraan? Dahil duwag ako. Umiiyak si Victor na kayo ko. Dahil hinayaan ko, lasunin ako ng inggit. At ng isang babae, hindi mo lang pala ako minahal. Walang nagsalita, ilang saglit. Tanging hikbi ni Victor at mahinang ugong ng aircon ang umalingaw-ngaw hanggang sa lumapit ng isang pulis sa tabi nila. Kailangan na po naming dalhin siya. Tumayo si Amara, pilit tinikom lahat ng nadarama. Victor, mahinang sabi niya, hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad, pero sana isang araw matutunan mong patawarin ang sarili mo. Saglit na nagtagpo ang kanilang mata, walang galit, walang pagtuturo ng sisi, kundi isang mahinahong pagtanggap na tapos na ang lahat. Dahan-dahang itinayo si Victor ng dalawang pulis habang inilalabas nito ito sa silid. Saglit na lumingon si Victor sa kanya, tila may gustong sabihin ngunit wala ng lakas para bigkasin. Sa labas ng presento, malamig ang hangin. Nakayuko si Amara, hawak pa rin ang cellphone, pinipilit pakalmahin ang nanginginig na dibdib. Hindi niya alam kung ilang sandali siyang nakatayo roon hanggang sa may mainit na kamay na marang dumampos sa balikat niya. Amara. Mabilis siyang lumingon. Si Leo, nakasuot ng itim na coat, maputla pa rin, ngunit nakatayo na. May banda ang balikat nito pero nakahawak na sa sarili. Anong ginagawa mo rito? Garalgal ang boses niya. Aging niya itong sinalubong. Dapat nagpapahinga ka. Hindi ko kayang hindi ka puntahan. Mahinang sagot ni Leo. Pinupunasan ng luha niya gamit ang mga daliri. Hindi ko kayang wala ako sa tabi mo. Hinawakan niyang braso nito. Pilit sinusuri kung okay lang. Ayoko maulit yun. Ayoko maulit na muntik kitang mawala. Saglit na natahimik si Leo bago dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting pagod pero totoo. Hindi na ako mawawala. Bulong nito. Dahil simula ngayon, wala nang lihim, wala nang kontrata. Ikaw na lang. Naiyak siya sa harap ng lahat ng tao. Hindi niya pinigilan, hindi niya ikinahiya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo siya, walang bahid ng pagdududa o takot. Paano ko mawala ka ng mana? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi mo ba pagsisisihan? Mariing umiling si Leo. Mas malaking kapahamakan kung mawala ka. Niyakap niya ito, mahigpit. Sa bawat bintig ng puso nilang magkadikit. Alam niyang tapos ng pinakamadilim na kabanata. At kahit anong hirap pang dumating, handa na siyang harapin iyon. Dahil sa huli, ang totoo lang ang mahalaga ay sila. Nang marating nila ang bahay, tila ba iba ng lahat. Ang dati malalaking espasyo na puno ng katahimikan ngayon ay parang tahanan na. Hindi na ito yung lugar na puno ng lihim, ng kontrata at ng pader na hindi nila matawid.
Tahimik silang naupo sa sala, kapwa-waring hindi makapaniwala. Nabuhay sila pareho matapos ang lahat. Hindi ko akalaing darating tayo sa ganito. Bulong ni Amara nakatingin sa kanilang magkahawak na kamay. Sa alin? Tanong ni Leo, nakahilig sa sandalan, pinagmamasdan siya. Na sa kabila ng lahat ng sakit, pipiliin pa rin nating manatili. Sabi niya, unti-unting napangiti kahit namumugto pa ang mga mata. Huminga ng malalim si Leo bago marahang ipinatong ang kamay sa dibdib niya. Alam mo ba kung bakit kita minahal? Hindi siya agad nakasagot. Hindi dahil sa utang na loob. Patuloy ni Leo. Hindi dahil sa takot na mawalan ng mana. Hindi rin dahil sa awa. Minahal kita dahil ikaw ang unang taong hindi ako tinakbuhan kahit lahat ng tao iniwan ako. Nang marinig niya iyon, tuluyan nang bumigay ang tibok ng puso niya. Tahimik siyang napaluha, pero ngayon, walang pait. Pasensya ka na, sabi ni Amara, mahina ang tinig. Masyado akong matagal na nagduda. Mas pinili kong paniwalaan na wala kang pakialam kaysa umamin na natatakot akong masaktan. Hinawakan ni Leo ang kanyang pisngi, hinaplos iyon ng marahan. Pareho lang tayo. Pareho tayong takot. Pero mas pipiliin ko nang masaktan kasama ka kaysa wala ka. Umiyak siya pero nakangiti. Wala na tayong tinatago. Wala na. Sagot ni Leo, lahat ng lihim, tapos na. Niyakap niya ito, mahigpit, marahang isinandal ang ulo sa balikat nito. Kinabukasan, muling bumalik sila sa opisina, ngunit ibang-iba ng pakiramdam. Sa tuwing dumadaan si Amara sa lobby, wala ng mga sulyap na punong-puno ng panghusga. Ang dating mga bulong at tawa, ngayon ay katahimikan na may halong respeto. Pinanood siya ni Leo habang kinakausap ang ilang staff. Ngayon lang niya nakita si Amara na ganito. Nakangiti, taas noo, walang bakas ng takot. Lumapit siya, marahang inabot ang kamay nito. Nagulat pang ibang empleyado, pero hindi na nila inilihim. Proud ako sa'yo, sabi ni Leo, marahang niyang pinisilang palad ni Amara. Bakit naman? Napahagikik siya kahit nangingilid pa rin ang luha. Dahil mas matapang ka kaysa sa lahat ng taong nakilala ko. Siyasong sabi ni Leo, dahil kahit ilang ulit kitang tinulak palayo, bumalik ka pa rin. Napayo ko si Amara, nanginginig ang labi, kasi ikaw ang tahanan ko. Tinitigan siya ni Leo, pagkatapos ay marahan siyang niyakap. Sa harap ng lahat, wala nang pakialam kung sinong nanonood. Sa hapon ding iyon, nanood silang magkatabi sa terrace. Nakatanaw sa unti-unting palubog ng araw, tahimik, payapa, parang wala nang bakas ng kaguluhan ng nakaraan. Naalala mo ba? Sabi ni Amara, nakatingin sa malayo. Nung unang araw ko sa opisina, gusto kong tumakbo. Napangiti si Leo. Oo. At ako naman, mas gusto kitang itago para wala nang makakita sa'yo. Bakit? Tanong niya. Nakahilig sa balikat ito. Dahil kahit kailan, hindi ka pangit sa paningin ko. Sabi niya, mihinang ngunit malinaw. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Napapikit siya, hindi na pinigilan ng luhang masaya. Wala na tayong kontrata, bulong ni Amara. Hindi na natin kailangan, sagot ni Leo, dahil ito nang totoo. Nang sumapit ang gabi, magkatabi silang nakahiga. Tahimik na pinagmamasdan ng isa't isa, walang kailangang ipaliwanag. Sa bawat tibok ng puso, alam nilang kahit ano pang dumating, kaya na nilang harapin. Dahil wala nang lihim, wala nang dahilan para magtago, at higit sa lahat, dahil ngayon, natagpuan na nilang tahanan sa isa't isa. Mainit ang hangin ng bumisi ng convoy sa harap ng maliit na simbahan. Hindi to kasing ingrande ng unang kasal nila, walang mga mamahaling dekorasyon, walang daan-daang bisita, walang press na nakabantay sa bawat kilos nila. Pero para kay Amara, ito ang pinaka-pinapangarap niyang araw. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, nakasuot siya ng simpleng puting gown, walang bordang mamahalin, walang kortinang laylayan. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan ng simbahan, pakiramdam niya ay wala ng ibang babaeng mas maganda sa kanya. Sa altar, nakatayo si Leo, maputi ang barong, matikas ang tindig.
Ngunit nang magtagpo ang kanilang paningin, nakita niyang kilig at lungkot na parang sabay na umapaw. Ito na, bulong niya sa sarili. Wala nang kontrata. Wala nang sapilitang obligasyon. Pag-ibig na lang. Habang tinutugtog ang munting gitara ng simbahan, maraan siyang inihatid ni Mang Cesar, ang matandang caretaker na itinuring niyang parang tatay nung wala siyang matakbuhan. Salamat anak. Sabi nito, may hinang tinig habang hawak ang braso niya. Salamat at ipinakita mo sa aming lahat na may tunay na pagmamahal. Ngumiti siya, nangingilid ang luha. Ako pong dapat magpasalamat. Nang tuluyan siyang makarating sa harap ni Leo. Nagtagpo ang kanilang mga kamay. Mainit ang palad nito, parang sinasabing, hindi na siya kailanman iiwan. Handa ka na ba? Bulong ni Leo, tinig na mababa ngunit nanginginig. Matagal na, sagot niya, may ngunit buo. Nagsimula ang seremonya, tahimik ang lahat habang binibigkas ng pare ang mga salita. Ngunit para kay Amara, tanging tinig ni Leo ang naririnig niya, tinig na noong una. Hindi niya akalaing matututong magmahal ng tono. Ipinagkaloob ng Diyos ang pagkakataong ito sa dalawang pusong pinili ang isa't isa. Sabi ng pare, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa wagas na damdamin. Napakapit siya sa kamay ni Leo. Saglit silang nagkatitigan, mata sa mata, kaluluwa sa kaluluwa. Alam mo ba, mahina niyang bulong, pilit pinipigilan ng luha. Na kahit noong una, tayong ikinasal, pangarap ko pa rin itong araw na to. Tinitigan siya ni Leo at sa unang pagkakataon, hindi na malamig o mailap ang mga mata nito, puno na ng pag-ibig. Amara, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Kung kaya ko lang ibalik ang oras, sana ikaw na agad ang pinili ko. Walang kondisyon, walang kontrata. Humikbi siya, tinakpan ng bibig. Hindi niya akalaing maririnig pa niya ito. Wala na tayong kailangang itago. Dagdag ni Leo, wala nang pader sa pagitan natin. Leo de Rivera. Basag ang tinig ng pari. Handa ka na bang muling tanggapin si Amara bilang iyong tunay na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa mayaman o mahirap, sa sakit at kalusugan hanggang kamatayan? Walang pag-aalinlangan, ngumiti si Leo. Oo, higit pa sa buhay ko. Nagigting ang lalamunan niya nang siya naman ang tinanong. Hindi niya na napigilang humagulhol. Amara, wika ng pare, handa ka bang tanggapin si Leo sa harap ng Diyos, sa lahat ng saksi bilang asawa mo at katuwang sa buhay? Pinunasan niyang mga luha, tumango. Oo, tinig niyang garalgal at wala nang makakabago niyan. Nang ibigay na sa kanila ang singsing, nanginginig ang kamay ni Leo habang isinusukbit ang maliit na ginto sa kanyang daliri. Simbolo ito ng walang hanggang pag-ibig. Bulong niya, titig na titig sa mga mata niya. Hindi kita iiwan, kahit anong mangyari. Muling bumuhos ang luha niya, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa kasiyahang minsan akala niya hindi darating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, sabi ng pari, nakangiti. Idinideklara ko kayong ganap na mag-asawa. Huminga siya ng malalim, pikit ang mga mata, at nang maramdaman niya ang mga palad ni Leo sa kanyang pisngi, tuluyan ng bumigay ang lahat ng itinatagong takot. Mainit ang halik nito, marahan ngunit puno ng pangako, isang halik na nagsasabing tapos ng lahat ng kontrata, isang halik na nagpapaalam sa lahat ng kasinungalingan sa harap ng Diyos. At ng mga taong saksi, wala nang makakapigil sa kanila. Nang lumabas sila sa simbahan, sinalubong sila ng palakpakan. Ang araw, unti-unti nang lumulubog, tinatabunan ng gintong liwanag ang kanilang mga mukha. Maraan siyang niyakap ni Leo mula sa likod. Inilipat ang pisngi sa kanyang sentido. Salamat, bulong nito, dahil hindi ka sumuko. Huminga siya, pinipigilan ng luhang masaya. Salamat, kasi natutunan mo akong mahalin. Sa wakas, naupo sila sa hagdanan ng simbahan, magkahawak ang kamay, tahimik silang pinagmamasdan ng paligid. Wala nang ingay, wala nang banta, at doon, sa payak na sandaling iyon, naisip ni Amara, wala nang mas mahalaga sa mundong ito, kundi ang pagmamahalang pinili, tinanggap, at ipinaglaban. At sa puso niyang dati laging takot, ngayon ay may kapayapaan. Totoong pagmamahal, walang lihim, walang kontrata. Sila lang hanggang dulo. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli,
bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.